Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at kapwa ko sa buong mundo, sa lahat ng parte ng mundong ito na naaabot ng aking pagbasa ng salita ng ating Diyos. Ito po ibinibigay ko sa inyo na mga impormasyon tungkol sa pakay ng mabuting balita, ang salita ng Diyos. Kaya po may babasahin po ako sa inyo ngayon na kung bakit ang ating Biblia o ang Biblia ay sinikap na maisalin sa lahat ng salita, sa lahat ng mayroong salita na klase ng salita dito sa ating mundo. Ito po yung mga impormasyon para maipakita ko sa inyo na bakit ba kailangan talaga natin ang Biblia. Huwag po natin paniwalaan yung mga sinasabi ng mga pilosopo na sinulat lang ng tao. Ang Biblia po ay isinulat ng mga taong kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi po basta-basta ito maisusulat ng normal na tao lamang nang wala siyang layunin o walang power o walang strength na inudyok sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya lahat po ng salita meron ang Biblia. Tagalog, Pilipino, English, Spanish, Japanese, Korean, Chinese, etc. Ngayon po babasahin ko sa inyo itong aking Biblia. Yung impormasyon niya. Para po kung may makita kayong ganitong Biblia, saan nyo man ito makita, wag nyo pong panghinayangang bilhin. Ang nakalagay po dito sa aking Biblia ay PBS. Ayan po, ilalagay ko ha. PBS. Ayan. 1972. O yan. Meron na kayong clue. Ito po ay babasahin ko para ito po yung second pages niya. Kasi po ang aking pong Biblia kasi ay may mga sulat ng salita, ng letra ng salita ng Diyos. Sa aking mga pag-aaral, ito po ang mga salita ng kanyang pangalan, mga letra ng kanyang salita. YHWH, ayan nakita nyo yung may kumukuti-kutitap. Tapos ayan naman sa tetragrammaton, yan. Tapos ayan sa Hebrew, yung nasa pinakababa, na para siyang mata. Kaya nga po napakaganda ng pangalan ng ating Diyos yung ibinigay niya kay Moses. Alam niyo po kung bakit? Ang ating Diyos ay maraming mata. Ang mata niya ay nasa lahat ng dako. At ang marami po siyang anghel na marami ring mata. Kaya po kung bibigyan natin ng imagination, ang pangalan ang letra ng ating Diyos ay kung isusulat po nating kamay. Alam niyo po kung anong mabubuo sa kanya? Mata. Kaya bawat bagay po na pinapangyayari ng Diyos, pinahihintulot ng Diyos, ang bawat bagay na yun ay may connection. Katulad po ng pangalan niya, na kapag insinulat mo ay
magkakahugis ng mata kilay. So, kung i-connect mo po sa kanya na ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya talaga pong napaka-powerful. At ito po, yung Diyos na sinasabi ko sa inyo ay Diyos ng mga Diyos. Ano po? Huwag po tayo magkakamali, basta Diyos lamang. Diyos ng mga Diyos, kasi maraming Diyos-Diyosan, mga Diyos ng kung ano-anong klaseng Diyos ng tao. Kaya ito ay Diyos ng mga Diyos. Kasi po, kahit si Abraham, tinawag din ng kanyang asawang si Sarai na Panginoon. Kahit po tao pwedeng tawaging Panginoon. Lalo na po yung mga hari-hari, mga king. Natatawag po yan ng ganon. Kaya po ito, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng naririto sa itaas ng langit, sa ibabaw ng mundo, at sa ilalim ng dagat. Yun po ang Diyos ng mga Diyos. The highest powerful Creator, the Supreme God, the Infinite God. Kung sabihin nga ni President Duterte, ano po? The Infinite God, yun ang kanyang kilalang Diyos. Totoo naman po yun. Dahil kahit ako, yun ang kilala kong Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan. O, ito po sa mga kapatid na naka-tune in po. Maraming salamat po sa inyo at muli magpasalamat tayo sa Diyos para sa impormasyong ito na ibibigay ko sa inyo. O Diyos amang banal na nasa langit, dati po kami sabay-sabay po naming tinataas sa iyo ano man ang aming mapapakinggan mula po sa iyo ayon sa iyong kalooban, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus ay pagpalain mo po at kilusin ng iyong banal na espiritu upang aming tunay na makain ng aming kaluluwa at higit sa lahat magamit namin sa buhay namin sa araw-araw upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng bagay-bagay na anumang ibinibigay o hinahadlang ng isa na balakyot ang Satanas na gumagala-gala kasama ng kanyang kampon dito sa mundo. Ay sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, by the blood of Jesus, we rebuke him and we break all the disturbances na ginagawa niya sa buhay ng sangkatauhan. Muli po Ama, maraming salamat. Tinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyong walang hanggang kapurihan. Ikaw na aming Ama, na Diyos ng kataas-taasan, Diyos ng mga Diyos, walang hanggan Diyos. Maraming salamat po Ama. Muli sa araw na ito ng Huwebes, October 30. Maraming salamat po at ito po ay malaking pagpapasalamat namin na muli kami ay binigyan mo ng buhay na masigla. Kaya po Ama, muli po pinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay lahat ng bagay sa buhay namin ngayon sa araw na ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. We praise you, we give you thanks, we honor you, we glorify you, we love you, our Father God in heaven, the God of all gods. We praise you and we thank you. Amen. O, ayan po, Ama, mga kapatid. Babasahin ko po ito na paunang salita. Noong Disyembre 16, 1973, inilunsad ng Philippine Bible Society ang mabuting balita para sa ating panahon, isang bagong salin ng bagong tipan para sa lahat ng nakakaunawa ng Tagalog. Ang bagong saling ito ay bunga ng halos 5 taong pagsisikap ng lupong tagapagsalin na binubuo ng mga Protestante at mga Katoliko. Sila'y nagtrabaho ayon sa kasunduan ng United Bible Societies at ng Iglesia Katolika Apostolika Romana
Ang pagkalunsad sa mabuting balita ay nagbigay ng ibayong inspirasyon sa nabanggit na mga tagapagsalin upang pag-ibayuhin ang pagsisikap na maisatagalog din ang matandang tipan. Ipagpatuloy ang gawain hanggang sa matapos at ito nga ang bunga. Ang pinagbatayan sa pagsasali ng matandang tipan ay ang teksto Masoretiko na nakalimbag sa Biblia Hebraica at isinaayos ni Rudolf Kittel. Pangatlong edisyon ang ginawang batayan. Kittel, pangatlong edisyon, 1937. Wow, 1937 po Kapag walang kasulatang Hebreo na nagbibigay ng kasiyasiyang kahulugan o kaya'y ginamit na ang isang binagong teksto batay sa pinagkaisahan ng mga iskolar, ang tawag dito ay pagwawasto. Sa diwang teknikal, inilagay sa ibaba ng pahina ang ganitong mga salin na may bahagyang pagkakalayo ng kahulugang sa Hebreo. Ang batayan sa pagsasalin ng bagong tipan ay ang Greek New Testament ng United Bible Societies, ikatlong edisyon, 1975. Bali po lumalabas na pangatlong edisyon, 1937. Sa Biblia Hebraica na isinaayos ni Rudolf Kittel. Ito naman po, yung isa naman ay pagsasali ng bagong tipan ay ang Greek New Testament ng United Bible Societies. Ikatlong edisyon din, 1975 sa Greek New Testament. Liban sa ilang bahagi ng nabatay naman sa ibang matatandang kasulatan na pinagtitibayan ng isa o mahigit pang kasulatang Griego. Ipinadala sa isang lupon ang mga kopya ng salin, hindi pa inililimbag para ihingi ng mga puna at mungkahi. Ang lupong ito'y binubuo ng mga kilalang teologo at iskolar sa Biblia na pinili ng lupon ng mga tagapamahala ng Philippine Bible Society na siyang pinagkakatiwala ng proyektong ito. Pinadalhan din ng mga kopyang ito ang mga dalubhasang kasangguni. Ginawa ng lupong tagapagsalin ang pangwakas na pagpapatibay sa patnubay ng mga kasangguni matapos pag-aralan pangwakas na pagpapatibay. Matapos pag-aralan ang mga puna at mungkahi. Ang pangunahing layunin nito ay maisalin ang tunay na kahulugan ng mga tekstong Hebreo, Arameo at Griego. Ang unang hakbang ay unawain ang kahulugan ng orihinal. Kung minsan hindi matiyak ang kahulugan dahil sa mahirap unawain ang ilang salita at parirala. Gayon din ang pinagbabatayan, kabihasnan at kasaysayan sa pagsasagawa nito. Ginamit ang lahat ng pantulong, kabilang na ang matatanda at makabagong salin sa Ingles at sa ibang wika. Matapos matiyak, ang ibig sabihin, ito ay isinulat sa paraang mauunawa agad ng mambabasa. Pinagsikapan ng mga tagapagsalin na iwasan ang malalalim na salita liban sa ilang bahaging hindi maiiwasan. O ayan po, tingnan nyo, sinisika pa talaga. At hindi basta-basta po ito isasalin ng ora mismo. Talaga pong pinag-aaralan yung gagawa. Kaya po makikita mo doon yung pagkilos talaga ng banal na Espiritu ng Diyos kasi ang bawat bagay ay sinisigurado. Kasi, siyempre, ito ay salita ng Diyos na hindi basta-basta. Kaya po, ang bawat bagay o ang bawat pagkilos ay talagang isinasaayos, may timing o may tamang oras, may tamang panahon. At ngayon naman po, dito naman po tayo susunod sa
Nasa na ba ako? Ayun. Sa pagsasagawa nito, ginamit ang lahat ng pantulong, kabilang na ang matatanda at makabagong salin sa Ingles at sa ibang wika. Matapos matiyak ang ibig sabihin, ito ay isinusulat sa paraang mauunawa agad ng mambabasa. Pinagsikapan ng mga tagapagsalin na iwasan ang mga malalalim na salita, liban sa ilang bahaging hindi maiiwasan. Ginawa ang lahat ng pagsisikap para magamit ang salitang likas, malinaw at tiyak ang kahulugan. Kalakip din sa katapatan ng pagsasalin ang matapat na paglalahad ng kabihasnan at kasaysayan, tulad ng mga nasa orihinal. Gayunman, ang mga oras, halaga, timbang, layo at sukat ay tinumbasan ng pangkasalukuyang gamit. Yamang higit na mahalaga sa mambabasa ang impormasyon kaugnay nito. Ang Yahweh na katangi-tanging tawag ng mga Hebreo sa Diyos at karaniwang isinalin bilang Yehovah ay pinananatiling gayon sa saling ito para makita ang pagkakaiba ng salitang Panginoon na katumbas ng Adonai. Yung pong nakita nyo po, yung sinabi ko dito, binanggit ko, Yahweh at saka Jehovah yon. Yehovah naman siya sa Spanish. At Jehovah naman sa Tagalog. At sa Japan naman po, ang bigkas naman nila, Jehovah. Kaya po tayo, bawat bansa po, may kanya-kanya tayong salita. So, hindi po natin dapat pagtalunan ng pangalan ng Diyos. Kung hindi nyo naman po masabi, madali. Sabihin nyo, Diyos Ama sa langit na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa at lahat ng naririto. Diyos ng mga Diyos, ikaw ang aming Ama. O ayun po, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at sa pakikipisa ng banal na Espiritu, ako po ay narito upang magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan sa aking buhay. Ganun po. Yun po ay kung hindi nyo naman mabibigkas yun po ang pinakamadaling masasabi nyo at pinakatalagang angkop na angkop sa ating Diyos Amang sumasalangit. Kaya hindi po natin dapat pagtalu-talunan ang pangalan ng Diyos. Kasi po, ang Diyos nating Ama na sumasalangit ang bumabasa ng ating isipan at ng puso. Gayon din naman, ang bawat relihiyon, hindi rin po natin dapat pagtalu-talunan. Bakit po hindi natin dapat pagtalu-talunan? Kasi po, tinitingnan din po ng Diyos kung sino talaga yung ang puso ay nasa tunay na Diyos. Ganun po yon. Kaya, dahil nga sinasabi nga po, ang Diyos ang bumabasa ng puso at isipan ng tao. At ganun din naman, na kapag isinasabuhay niya tinanggap ang Panginoong Hesukristo at tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas at siya'y nagbago ng buhay bilang siya ay bagong tao, kasi ang mga tumatanggap po sa Panginoong Hesukristo ay bagong tao. Pag sinabing bagong tao, yung luma mong buhay, wala na yon. Bagong tao ka na sumusunod mismo sa aral ng Panginoong Hesukristo. Kasi po, ang magiging ulo mo na, ang magiging pari mo na, ang magiging pastor mo na, ay ang Panginoong Hesus. Kaya po, natural lamang na dapat sundin kasi siya po ang nag-iisang pastor, nag-iisang pari, nag-iisang ulo ng iglesia. Ayan po. Maliwanag po, Kaya, kapag po may mga relihiyon na ganito-ganito, wag na po natin pagtalunan yon. Kilala nyo naman ang sarili nyo, kilala nyo kung sino sinasamba nyo. Basta wag lang kayong sumasamba sa mga ribultong ginawa ng kamay, wala po kayong, hindi po kayo sa Diyos noon. Wag po kayong sasamba, luluhod, mananalangin sa harap ng ribulto na ginawa ng kamay ng tao. Kaya ang utos ng ating Panginoong Hesus,
pumasok ka sa kwarto mo, o kahit wala ka sa kwarto mo, kahit nakaupo ka sa tren, kahit nakaupo ka sa school, kahit nakaupo ka sa trabaho mo, nagbe-break ka, pwede ka pong manalangin. Pero hindi mo kailangang ipahalata sa kanila na nalalangin ka. Yun po ang sikreto. Yun po ang sinasabi na huwag tayong maging mapagpanalanginin na nalalaman ng kung sino-sino. Tatandaan niyo po yan. Ayaw po ng tunay na Diyos yun, ng Diyos ng mga Diyos. Ayaw ng gano'n na paimbabaw ang tawag doon. Manalangin tayo kahit nakaupo tayo. Kaya po natin yun Kahit nakaupo tayo, nananalangin tayo sa Diyos. Hindi nila malalaman. Unless kung mananalangin kayo nga ng pinagbabawal ng Diyos na paulit-ulit na nakaupo kayo Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo, o Aba Ginong Maria Aba Ginong Maria napupuno ka ng grasya. Kung ganun po na nakaupo kayo tapos ganun kayo ng ganun, malalaman ng taong nananalangin nga kayo, hindi po ba? At ang panalangin po na gusto ng Diyos natin, ng Diyos ng mga Diyos, kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa isip mo. Parang ganito. Halimbawa, pupunta ka sa eskwelahan, tapos nakaupo ka. Kahit nakadilat ka, pwede kang manalangin sa pamagitan ng iyong isip at ng iyong puso. Nasasabihin mo, Diyos Ama sa langit, Ikaw na aking pinagtitiwalaan. Nawa po ako'y makapasa sa aking eksamen ngayong araw na ito. Pinagkakatiwala ko po lahat, ano man ang maging eksamen namin ngayon. At ako naman po ay nag-review. Nawa po'y lahat ng ma-review ko ay nando sa test. Ito po itinataas ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat. Ganon. Huwag naman po yung mananalangin kayo, mapasa kayo, hindi naman kayo nagre-review. Sabi nga po, faith without action is dead. Paano kayong papasa kung hindi nga kayo nag-review? Kung di naman nakita ng Diyos na nagsunog kayo ng kilay. Abay makatarungan po ang ating Diyos. Siya'y makatarungang humusga, hindi basta-basta, hindi siya nasusuhulan. Tandaan niyo po yan, ang ating Diyos hindi nasusuhulan. Nag-review ka, nagsikap ka, nanalangin ka sa Kanya na mapasa ka, na ang lahat sana nawa ng na-review mo, na ibinigay ng teacher mo na pointers to review, na ni-review mo naman, ay masama sa pangalan ng Panginoong Jesus ay akingin nyo na po, pasado kayo. Ganon. At meron po akong isang share na patotoo sa inyo. Nung ako'y nasa Pilipinas, estudyante ako noon, college. Nagtatrabaho rin ako, nag-aaral, ganun po ako. Tapos, self-supporting, sabi nga. Ano po ako noon nag-aaral ako sa STI College noon Ngayon po, may dala akong pang matrikula. Nakasakay ako sa train. Alam nyo naman po yung LRT mula Baclaran hanggang Monumento. Ay punuan palagi yan, lalong-lalo na sa umaga. Talagang gitgitan yan, tipong sardinas ang inyong kondisyon kapag kayo talagang umakyat dyan. Alam nyo po, may dala-dala akong tuition fee, 3,000. Basta ang alam ko, 3,000 yun o mas mahigit pa. Nasa bag ko po yun Ngayon, alam nyo po sa LRT, marami dyan mandurukot. Meron nga po ako nakita na siksikan, nakikigit-git. Nung mapasakay na yung tao, sabay dukot sa bulsa, sabay daklot ng wallet dun sa puweta ng lalaki. Hindi na nahabol ng lalaki kasi nakasakay na siya. Ganun po ang technique ng mga ibang magnanakaw, kaya na maging matalino rin po tayo sa magnanakaw. At pag po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos kung paano natin makikita yung mga ganyang masasama. Imagine nyo po, pagpasok nung nakikipag-git-gita na pasahero, yung kasunod niya, nung nakita siyang pumasok, sabay hablot nung kanyang wallet sa
sa puwitan niyang bulsa ng maong. Nasa likod naman ako nung magnanakaw. Kaya po talagang nakakalungkot. At yung sinishare ko sa inyo naman na ako'y nakasakay sa LRT. Yung palang magnanakaw, binatilyo yun hindi ako nagkakamali. Binatilyo po yung nakaupo doon sa kasi may upuan po kasi ng LRT, meron yan yung mga masandalan ng kamay, hindi po ba? Ngayon, yung pong bag ko nandoon, nakasandal, nakaangat din doon. Tapos ngayon, merong nakatayo na binatilyo. Sa dami ng nakasakay, di syempre, hindi mo naman po pwedeng ipahalata sa kanila nakatitig ka sa bag mo, di po ba? Lalo na kung may pera ka. Pero, that time po, ako nagpe-pray ako noon Alam niyo po ba, nagpe-pray ako noon nung time na yon. Nananalangin ako sa ating Diyos Ama. At hindi ko na nga lang po matandaan kung ano yung pinapray ko noon. Ngayon, pauwi ako ng monumento. Alam niyo po ba, wala akong kaalam-alam. Ganyan po magligtas ang mga anghel ng Diyos Wala akong kaalam-alam. Yung pong pera ko, nasa ilalim po ng bag. Sa ilalim yung di po ba ang bag natin, pinaka-party niyan may ilalim, di po ba? Aba, pagbaba ko po ng LRT, kita ko may hiwang malaki yung bag ko. Yung pinakaharap. Ako naman po, bago ako sumasakay ng LRT, talagang ang pera ko, talagang sa safety talaga. Hindi basta-basta sa madali-daling mahablot. That time, nagpe-pray ako Kaya hindi ko alam na may humihiwa na pala ng bag ko. Alam niyo po, pagbaba ko, nakita ko hiwa yung bag ko. Buti na lang, sabay buklat ng aking bag sa ilalim, bandang ilalim. Nakita ko, andun pa rin yung pera. Praise God. Ganun po. Kaya po tayo, kahit tayo nagdasal na sa bahay, tayo ay papasok dun sa mga taong lahat ng klase ng tao na makakasama natin, makakasakay natin. Naglisaw-lisaw po kasi yung mga espiritu ng masama ng kampo ni Satanas. Ngayon, depende na lang sa kampo ni Satanas kung sino yung kanilang papasukan. Kasi alam naman po nila yung pinapasukan nila. Kapag ang pinapasukan nila yung mga taong madali pasukan, na kasi po madaling pasukan yung mga taong wala yung sa tunay na Diyos Yung walang kinakaing salita ng Diyos sa katawan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Hesus na tayo'y kumain ng salita ng Diyos, salit ng kanyang turo. Kasi yun po ang panlaban natin. Alam niyo kung bakit niya sinabi yon? Kasi pag tayo'y puno ng salita ng Diyos sa katawan, sa ating puso, sa ating kaluluwa, hindi tayo basta-basta mapapasok ng kampo ni Satanas. Hindi niya po kayang pasukin yun. Kasi mapapaso siya kasi yung nasa loob natin, yung banal na espiritong nasa loob natin, ay mas malaki sa kanya. Tatandaan po natin yan. Kaya po laging sinasabi ng Panginoong Hesus na at inaral niya na the man will not live by bread alone. Ibig sabihin po niya, hindi tayo pwedeng mabuhay yung tinapay lang basta na yung natural na tinapay. But with the words came out from the mouth of God. Doon po sa salitang namumutawi at lumalabas sa bibig ng ating Diyos. Ano po ba yung salitang lumalabas sa bibig ng ating Diyos? Ito, yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya po, doon po natin makikita kapag ang isang tao'y punong-puno ng salita ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang isip, hindi siya basta-basta mapapasok ng kaaway. Pero bakit? Siyempre magtataka kayo, di ba? Merong mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga
sa mga religion. Pero bakit gumagawa ng masama? Kasi sila binabasa lang nila. Iba kasi yung binabasa lang, tapos ilalabas sa bibig nila, kesa yung binabasa nila na ipapasok nila sa buo nilang pagkatao. Magkaiba po yun. Kapag ipinasok natin sa ating puso't isipan at buong kaluluwa, nilunok natin yun, pinamahay natin yun, hindi tayo papasukin ng kaaway. Pero kapag bumabasa lang tayo, nakikinig tayo, tapos nilabas natin sa kabilang tenga, so ibig sabihin, hindi natin nakakain, hindi na pupunta sa loob ng katawan natin, ang puso natin, ang isip natin. Ibig sabihin, empty sa salita ng Diyos ang kaluluwa at katawang lupa na yon. Ngayon, kapag empty sa salita ng Diyos ang katawang lupa at kaluluwang yon, yun po ay madaling pasukin ng kaaway ng Diyos, ng mga kampo ni Satanas. Yun po yun. Kaya po, kailangan tayo'y maging matatag at ang isang hindi basta-basta nagagawa ng masama ng kaaway, yung pray and fasting. Yan po ang mismong sinabi ng Panginoong Hesus. Kasi may mga nagsabi sa kanya, nagtanong sa kanya, nung nagpalayas ng masama ang Panginoong Hesus, nagpalayas ng masamang espiritu, bakit po kami, nananalangin din kami, ganyan. Nag-aaral din kami ng salita, bakit hindi namin kayang magpalayas ng ganyan? Paano nyo pong nagagawa yan? O itinuro din ng Panginoong Hesus yun. Matatalo nyo ang masamang espiritu at ang kampo ni Satanas sa pamamagitan ng prayer and fasting. Kapag po tayo'y nag-fasting, tapos ang kakainin natin ay ang salita ng Diyos. Yun po yun. Nagdadasal tayo, ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay isa ring paraan ng pananalangin. Isa rin pong prayer yan, isang way ng prayer yan. Kaya po yung Salmo 91, everyday, basahin nyo yun. Nanalangin na kayo nun. Pag sinabi nyo po na sa umagang ito po, dadasalin ko po ito, Diyos Ama sa langit, Panginoong Hesus, gabayan mo po ako, o basahin niyo po yung Salmo 91. Kasi po, yun yung pagkain. Yung fasting na sinasabi, magfa-fast kayo sa pagkain ng mundo, pagkain ng material na bagay. Ang fasting po kasi hindi lang basta pagkain eh. Ang fasting po, parang ganito. Kung kayo ay lulong sa mga branded, yung sisikilin nyo yung inyong sarili na huwag kayong bumili o huwag kayong gumastos, instead na igastos nyo, isuporta nyo kung sino yung pwede nyo suportahan o itulong nyo kung sino yung pwede nyo matulungan sa perang nang igagastos nyo doon. Isang way po ng fasting yon. At ang isa pang fasting, yung hindi tayo kakain. Yun po yung fasting ng material na pagkain, ng kanin, ng hotdog, ng sausage, ng meat, ng kung ano-ano. Yun. Pero kakain tayo ng salita ng Diyos. Kaya kapag ganito ang ginawa natin, although hindi tayo kumain, pero tayo ay kumain ng salita ng Diyos, busog ang ating katawang loob, katawang lupa, ang ating taong loob, ang presensya ng banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin, ay naku, lalayasan po tayo ng masama. Lalayasan tayo ng masamang espiritu. Kahit yung mga taong may masama, na walang ginawa kundi kayo'y pasamain, kundi pag-isipan kayo ng masama, nakikita pa lang kayo, umiiwas na. Tandaan nyo po yan.
Nakikita pa lang kayong parating, umiiba na ng daan. Ganyan po kamakapangyarihan ang prayer and fasting. Tandaan nyo po yan. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Jesus i-rebuke nyo yung mga masasama na yan at lalayasan kayo niyan. Kayo'y maging mapanalanginin, kumain kayo ng salita ng Diyos at sigurado lalayo ang kayo ng masama, ng masamang espiritu. At ako po, alam ko yan kasi ako mismo ay proven ko yan. Kapag ang isang tao, nakikita ko, na pagtalikod ko'y may sinasabi, alam ko na. O sinisiraan ako kapag talikod ako, kapag hindi ako nakikita, pero pag harap ako, mabuti. Alam ko kung sino. Madaling makilala. Kapag po kayo'y sumasa Diyos, madali niyong makilala yung masasama, yung gumagawa sa inyo ng masama. Yung nagsisinungaling sa inyo, kahit asawa nyo mismo, kapag may ginagawang masama, sa talikuran nyo, malalaman at malalaman nyo, hindi makakatitig sa inyo. Tandaan nyo yan. Pag kayo nag-uusap, titigan nyo sa mata, Kasi hodang anak nyo pa, kapag may mga bagay na silang itinatago sa iyo, isinisikreto sa iyo, makikita nyo po yun. Kaya kayo, mag-aral tayo ng salita ng Diyos para mas lalo tayong matuto. At kahit po ang Panginoong Jesus, kita nyo nga po, kahit ilang beses siyang tuksuhin ni Satanas, Anong sabi ng Panginoong Jesus? Nasusulat. Huwag mong tuksuhin. Huwag mong tawag dyan, sa Tagalog yan? Huwag mong tuksuhin, huwag mong ano ba yung Tagalog niyan? Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sabi niya. At nasusulat, wala kang dapat luhuran, wala kang dapat panalanginan, wala kang dapat sundin, kundi ang Diyos ng mga Diyos na sumasa langit, ang Panginoon mong Diyos. Kaya po laging barado si Satanas sa Panginoong Jesus. Lagi siyang barado. Kaya nga galit na galit siya. Kasi lagi siyang barado. Ganyan ang kahit sa mga tao. Pag lagi silang barado, yung bang tipong kahit salita sila ng salita, hindi mo sila pinapansin dahil alam mo naman na hindi mo na sila pinapansin dahil alam mo na puro lang. Nako, talaga pong namumutok ang mga butsi ng mga ganyan. Tatandaan nyo yan. Kaya kapag tayo kahit nasaan tayong lupalop, nasa trabaho, nasa bahay, sa kung saan lang, nasa paligid tayo, sa department store, makikita nyo po lahat ng gawa ng masama. Mararamdaman nyo yun. Kapag kayo'y may Diyos at kasama nyo ang banal na Espiritu, alam nyo yun, makikita nyo yun. Kasi pinaparamdam sa inyo yun ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya po, tandaan nyo po yan, mga tips ko sa inyo. Kaya po dito na tayo. Ulitin po natin. Ang Yahweh, nakatangi-tanging tawag ng mga Hebreo sa Diyos at karaniwang isinalin bilang Jehovah or Jehovah or Jehovah or in Japan, Jehovah at in Spain, Jehovah at sa Chinese, kung di po ako nagkakamali, parang Yehovah. Parang ganun parang sa Chinese, Yehovah. Yan po ay pinanatiling gayon sa saling ito para makita ang pagkakaiba sa salitang Panginoon na katumbas ng Adonai para sa lalong madaling pag-unawa sa teksto
ang saling ito ay sinamahan ng iba't ibang pantulong. Hinati ito sa ilang bahagi at nilagyan ng mga pamagat na nagsasaad ng nilalaman ng bawat bahagi. Kung may katugon sa ibang bahagi ng Biblia, ito ay inilagay na nagkapaloob sa mga panaklong sa ilalim ng pamagat. Pag sinabi pong pamagat, title yon. Pamagat, alam ko sa Tagalog, ang pamagat ay title sa English. Bukod dito, inilagay sa gawing ibaba ng pahina ang mga textual na tala, gaya ng matandang tipan. Sakaling iba ang ginagamit na batayan sa halip na tekstong Hebreo, sa bagong tipan ang inilagay sa ibaba ng pahina ay ang mahahalagang teksto na nasa ibang matatandang kasulatan. Maaaring ang pagkakaiba ay ang pagdaragdag sa teksto. Halimbawa, Mateo 24:21-43, pag-alis kaya. Halimbawa, Mateo 24:36, o na pagpapalit. Halimbawa, Marcos 1:4-41. May mga bahaging pinagtatalunan pa ang tiyak na kahulugan na at maaaring unawain ito sa dalawa o higit pang paraan. May mga apendise sa hulihan ng saklaw, sa hulihan ng aklat, sa talaan ng mga salita. Ibinibigay ang kahulugan ng maraming bagay na hindi alam ng lahat ng mambabasa. Ang mga mapa ay inihanda para tulungan ang mambabasa na makita ang mga bayan at lugar na binabanggit sa Biblia. Ang paglalagay ng bilang ng mga kabanata at mga talata at saling ito ay sumusunod sa kinaugaliang sistema ng mga pangunahing salin ng Biblia. Gayunmay sa ilang bahagi na ang pagkakasunod-sunod ng diwa at pangyayari ay nagsasaad sa dalawa o higit na talata. Pinagsama ang dalawang talata. Halimbawa, Gawa 1:22-1 verse chapter 1 verse 22-22. Ang mga tagapagsalin ang higit na nakababatid kung gaano kahirap ang kanilang naging gawain. Subalit ito'y magalak nilang ginawa na laging nadarama ang tulong ng Espiritu Santo. O ayan, tibo, maliwanag po Subalit ito'y magalak nilang ginawa na laging nadarama ang tulong ng Espiritu Santo. O maliwanag po Napakalaki ang utang na loob nila sa mga nauna sa kanila na nagtalaga ng sarili at nag-aral upang maialay sa atin ang bunga ng kanilang pagsisikap. Ang Biblia ay hindi lamang isang dakilang aklat na dapat hangaan at igalang. Ito ang magandang balita para sa lahat ng tao, isang pahayag na marapat unawain at isakatuparan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin ang Panginoon ng banal na kasulatan ay mabibigyang lugod sa paggamit ng saling ito. Sa ikatutupad ng kanyang banal na layunin, ito rin ang hangarin ng Philippine Bible Society. Kaya nilimbag ang salita ng Diyos para sa ating panahon. Ang karangalan ay mauukol lamang kay Kristo magpakailanman. O ayan, tingnan nyo po. Napakagaling po ng impormasyon na ito. Kaya ko po binasa sa inyo para maintindihan nyo na sa mga iba na nagbibigay ng kapilosopuhan sa Biblia, huwag niyo pong papansinin. Dahil ito, yung mga gumagawa ng pamimiloso po, alam nyo na iyon ay padala ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Kasi nga, ayaw ni Satanas na ang tao ay mapokus sa salita ng Diyos. Kasi nga, mahal ng Diyos ang tao, so itong Satanas na ito, galit siya sa tao. Kasi ang gusto niya, siya ang mamahala sa tao. Ayaw niyang ibigay sa Diyos. Ganun po yun.
Kaya po yan ang sikreto ha. Si Satanas galit sa tao. Kaya ayaw niya na malaman ng tao ang salita ng Diyos. Kasi nga, pag nalaman ng tao ang salita ng Diyos, makikilala ng tao ang Diyos na tunay, ang Diyos ng mga Diyos, at ang mga tao ay aasa sa Diyos. Ang gusto ni Satanas, sa kanya umasa ang tao. Kapag umasa ka kay Satanas, bibigyan ka niya, pero pagdating ng araw, kukunin din niya lahat yon. Pahihirapan ka din niya. Ang Diyos, hindi. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, sa una, ipapakita niya sa iyo ang lahat ng bagay bago kanya bigyan. Ang lahat ng bagay, ihahanda ka muna niya, matuto kang humawak ng pera mo, ihahanda ka muna niyang matuto kang humarap sa mga kung sino-sinong tao, para malaman mo kung paano pakikiharapan. Lahat ng paghanda po ibibigay sa iyo ng Diyos, bago niya ibigay yung malaki. Pagtitiwalaan ka muna siya sa maliit. Parang ganito, pinagtiwalaan ako ng Diyos dati ng pera. Dahil ako nagtrabaho ko, syempre kumikita ako. So sa maliit pa lang na pera, nakita na niya kung paano ko yun ginamit. Hindi niya nakita yun na ipinansugal ko, ipinanglalaki ko, ipinangluho ko, o kung ano-ano pa mang paluhuan ng mundo. Hindi niya nakita sa akin yun. Nakita niya sa akin na ang pera ko mismo ay itinulong ko. Kahit minsan ako pa ang mawalan. Yun po, nakita ng Diyos na pag napagtiwalaan tayo sa maliit na bagay, yun ang sinasabing kapag napagtiwalaan tayo sa maliit na bagay, bibigyan ka pa ng mas malaki. Yung iba, bakit pinagtiwalaan ng malaking bagay? Nawala. Bakit? Tapos hindi na nagkaroon kahit paanong sikap. Kasi nga, sa maliit na bagay pa lang, inilustay na kung saan kasama ang bisyo. Nagsugal na, ng babae na, ganito na, ng lalaki na, lahat-lahat na. Ganon. Kaya po, wala nang kasunod. So, ang ending, kung hindi siya lalapit at magpapakumbaba sa Diyos, hindi siya muling mabubuhay ng ayos. Ganon po yun. Kasi, ang kaaway, magbibigay yan ng sandamakmak sa'yo. Basta, lahat ng kagustuhan niya, gawin mo. Manira ka ng tao, mambintang ka ng tao, siraan mo ang tao ng kung ano-anong walang katuturan na hindi tama, bibigay sa'yo lahat niyan. Pero pagdating ng huli, plakda, parang ganun po. Parang yung langaw. Ano na nga ba yung langaw? Hindi naman mosquito yun no? Flies. Yun. Flies. Yung flies na tumungtong sa baka ay mas lumaki pa siya. Naging piling pa niya, mas malaki pa siya sa baka. Ganon ang style ni Satanas. Kaya po, ganun po, kapag binigyan tayo ng kayamanan na hindi natin pinagpaguran, sandaling pagod lang, tandaan natin, sa wala't wala rin yun at hindi yun magiging makabuluhan sa buhay natin. Dahil sinabi rin naman ng Diyos yan. Binasa ko rin naman yan sa inyo, diba? Sa Isaiah 65, nandun din naman po yan. Sinabi ng Diyos doon na ang pinaghirapan ng kanyang mga anak ay kanilang pakikinabangan. Pero ang pinaghirapan ng mga taong walang hiya, mga nagwalang hiya, hindi nila pakikinabangan. Mawawala't mawawala. Nandun po yan sa Isaiah 65. Sa usapang Isaiah, puntahan nyo po sa playlist ko. Nandun po yan. Maliwanag po doon. Kaya, yan po, ang ating pag-uusap ngayon, ito pong impormasyon tungkol sa Biblia ang ibinigay ko sa inyo. Usapan po natin ito, usapan ng pagiging usapan ng kahalagahan ng Biblia. Ayan po.
Kaya po sa mga hindi po naka-tune in at mag-tune in pa lang, ayan, pakinggan nyo pong mabuti at nang maintindihan po natin kung bakit tayo binigyan at kung bakit pinahintulot ng Diyos na maalaman natin ang kanyang kalooban sa pamagitan ng mga taong kanyang ginamit. At yung mga taong ginamit na yon ay hindi basta-basta at hindi rin basta-basta nila ginawa ang salita ng Diyos, at ito ay ayon din po sa tamang panahon ng Diyos na may pangunguna ng banal na Espiritu ng Diyos. Yan po, tatandaan nyo po yan. Kaya po, ang Biblia, kahit pasabihin mong sinalin, binago, ang bawat Biblia po, kapag naroon ng banal na Espiritu, kahit pasabihin yung binago, ay ipakikita sa inyo ng banal na Espiritu yung tamang nakasulat sa Biblia. Ganyan po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kahit pasabihin na ang Biblia, kaya nga po ang bawat Biblia lahat may marami na pong erroneous ang Biblia, pero manalangin kayo sa banal na Espiritu at napaka-importanting meron kayong isang matandang Biblia para po may mga comparison kayo. Yan. Parang ganito, ito po yung Biblia ito po yung luma akong Biblia. Ayan. Genesis, nakita nyo, ang nilalaman. Kasi po, ang mga Biblia ngayon ay hindi na ganyan Medyo, ito katulad po nito sa Japanese. Itong sa Japanese ito wala po. Basta, ito meron din naman pala itong sa Japanese yan. Ayan. Kaya lang itong sa Japanese, ang nakalagay dito ay Watchtower na. Watchtower. Shinsekai. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ito rin po, nakita ko marami na itong binago Marami siyang salita na pero kaya nga po yun po ang importante na meron kayong talagang lumang Biblia. Yung bang kumbaga panahon pa ni Jose Rizal, kung magagawa, kung meron kayo noon, ay nako, mas maganda po kasi yung panahon nga ni Jose Rizal si Jose Rizal nga, tingnan nyo nga, sinabi niya, binasa niya lahat ang Biblia. Pero bakit wala siya rong nakita na? Ano ba yung sinabi ni Jose Rizal? Wala siyang nakita ron na purgatorio. Yun po ang sinabi ni Jose Rizal. Kaya nga siya nakikipagtalastasan dun sa dahil nga pinipilit ng mga praile noon na may purgatorio tsaka limbo. Pero ngayon naman may mga nagpapatunay naman po ng mga pari na. Kumbaga yung bagang pare, alam niyo po yung mga paring lumilitaw na yon. Excuse me. Yung mga pari na lumilitaw po na pinapatunayan nila na mali ang turo mismo ng Katoliko. At saka yung turo na tungkol sa pagpapanalangin sa mga rebulto, sa mga pinoprosisyong rebulto, ayan. May mga pari pong lumalabas na. Kasi panahon na po talaga na talagang maintindihan talaga ng tao ang katotohanan. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesus na katotohanan. Kailangan tayong mabuhay sa katotohanan, huwag sa kasinungalingan. Katotohanan po, hindi po nasusulat doon na lumuhod ka sa rebulto na ginawa ng kamay ng tao. Yung mga rebulto na inanyuan ng mga santo
bago luluharan mo. Samantalang dito nga po sa Exodo, sa aking Biblia, napakaliwanag. Maliwanag na maliwanag po dito sa aking Biblia sa Exodo. Ito, babasahin ko sa inyo ha. Hahabol tayo ng sandali. 20. Nakalagay po dito. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyong pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyusan o kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati na ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ayan, maliwanag po. Binasa ko sa inyo. Kaya po tayo, sa panahon natin ngayon, panahon na natin para tumanggap ng katotohanan. Para tayo mismo magsikap na parang sa exam lang po yan Magseryoso na tayo. Magseryoso na tayo ng pagre-review. Kasi yung re-reviewin naman natin, nandito sa atin. Abot kamay lang natin. Napakarami na pong paraan ngayon. Kaya nga po ako kahit dito sa YouTube, para makarating lang doon sa aking mga kapatid. Kaya po napakaraming paraan na ginagawa ang Diyos para sa mga taong alam niya na hindi pa nadadatnan ng katotohanan. Di po ba? Lahat na, ano pa tawag natin doon? Pagmamahal yun ng Diyos sa atin. Yun ang sinasabing pagmamahal ng Diyos. Kaya lahat ng tao gusto niyang maligtas. Kasi minamahal niya nga. Ngayon, doon na lang sa nagtitigas ang ulo na ayaw sumunod, ayaw makinig. Wala na tayong magagawa. Sila na nagtigas ng ulo. Ganun po. Pero ang Diyos, hanggat talagang kung magsisisi ka, lalapit ka sa Kanya, magpapakumbaba ka sa Kanya, hindi Kanya pahihindian. Basta't sigurado mo lang yung gagawin mong pagsisisi. Hindi po kasi tao lang ang iyong hihinga ng sorry, kundi ang Diyos. Ayan po, maliwanag po. Ano po? Sige po mga kaibigan, maraming salamat sa natapos natin ngayon. Papasalamat po ako ng walang hanggan sa ating Diyos ng mga Diyos, ang ating Diyos Ama na sumasalangit kasama ng ating Panginoong Hesukristo na nakaluklok sa kanyang kanan, at ganun din po sa pakikipisan ng kanyang banal na espiritu, ng kanilang banal na espiritu sa atin ay ating nagkaroon tayo ng oras para mapag-usapan ito, mga mahahalagang impormasyon para sa kaalaman ng marami kung bakit tayo kailangang magbasa ng Biblia, sapagkat ito ay salita ng Diyos na dapat nating kainin. Yun po. Kaya po kung magpa-fasting tayo, pray and fasting tayo, ay isang makakaganda po sa ating buhay yan. Hindi lamang po sa buhay ng isa, kundi sa buhay pati ng inyong pamilya. Tatandaan niyo po yan. Kaya muli po mga kaibigan, magpasalamat tayo sa ating Diyos Ama sa langit, sa ating Panginoong Hesukristo, at sa muli na ating napag-usapan sa oras na ito. Maraming salamat po, O Diyos Ama namin na sumasalangit. Muli po, salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, sa kalakasan, sa aming malinaw na pandinig, at sa aming sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Kayo na po ang bahala. Tinataas po namin at pinagkakatiwala namin sila sa inyo, sa inyong kapangyarihan, saan man sila naroon, at ikaw po na aming Diyos na ang mata ay nasa lahat ng dako, ay naniniwala po kami na ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Kaya po saan man sila naroon ay maaabot mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at ng iyong
maliwanag na ningning ng iyong mukha. Kaya po Ama, maraming salamat sa iyo ang tanging kapurihan, kapangyarihan, at kaluwalhatian, parangal, pagsamba, mula pa noon hanggang ngayon at magpakailan-kailanman. Ito po ang aming parangal, pagluwalhati na itinataas namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. At sa kapakikipisan po ng banal na Espiritu, Ama, maraming salamat sa karunungan na ipinagkaloob mo sa amin ngayon sa oras na ito. Salamat po. We love you, Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord and King and Savior. Amen. O mga kapatid, hanggang sa muli. Bye-bye po and God bless you all.